Samantala, sa ibang mga balita po, isang negosyante naman ang patay matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang sasakyan sa may Ortigas, San Juan. Narito po ang aking report. Tagtad ng tama ng bala negosyanteng si Kelvin Tan ang datna ng mga otoridad sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Matapos pagbabarilin kanina sa Ortigas Avenue, San Juan. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nag-withdraw ng may 800,000 pisong biktima mula sa katabing bangko na kanya rin namang ibinigay sa kasosyo sa negosyo. Pagkatapos nito, bumili pa siya ng kape mula sa kalapit na coffee shop bago sumakay ng kanyang kotse. Sa itsura ng biktima, pinuruhan ng sospek ang kaliwang bintana nito. Isa sa mga bala, tumagos pa sa kanang pintuan ng sasakyan. At tila nandiguro pang sospek dahil binuksan pa ang pintuan ng sasakyan. Ayon sa gwardyang nakakita sa pangyari, may 2 oras ding inabangan ng gunman ang biktima. Pumasok siya ng bangko, tapos lumabas, may kausap sa phone, tapos pumasok, lumabas uli. Tapos pumasok na rin ako sa loob. Tapos pag dinig ko na putukan. Paglabas ko dyan sa harap, tumakbo na yung killer. Pagkatapos ng krimen, tumawid ang sospek sa kabilang bahagi ng Ortigas Avenue at sumakay sa naghihintay na motorsiklo patungo sa direksyon ng New Manila. Ayon sa San Juan Police, halatang planadong krimen. Ang kanilang inaalam ngayon ang dahilan sa mismong pagpatay. According doon sa isang gwardiya na nakausap ng ating investigador, ay binigay doon sa bodyguard ng certain Benedict Tan. So, iimbitahan din natin yun sila para makuha na natin ng statement.